Sa hinaharap, ang virus ng tigdas ay muling pinrogram upang maging lunas sa karamihan ng mga sakit, kabilang ang kanser. Sa kasamaang palad, nawawala ng kontrol ang mga siyentipiko sa virus na ito at nahahawa nito ang halos lahat ng populasyon. Ang mga nahawaang tao ay nagbabago at nagiging mga nilalang na kilala bilang mga dark seeker, na kumakain ng mga tao sa loob ng 1 linggo para sa sikat ng araw. 3 taon pagkatapos ng pagsiklab, ang mundo ay isang post-apocalyptic wasteland. Sa New York City, ang virologist ng hukbo na si Robert ay nakatira kasama ang kanyang aso na si Sam. Dahil ang mga hayop ngayon ay malayang gumagala sa lungsod, ginamit ni Sam ang kanyang ilong at tainga upang hanapin sila. Hinabol sila ni Robert gamit ang isang random na kotse na kinuha niya mula sa kalye, na nagmamaneho ng napakabilis dahil sa kawalan ng mga naglalakad. Ang ilang mga kalsada ay naharangan ng mga debris at sasakyan, kaya kailangan niyang magpatuloy sa paglalakad. Naging isang mahuhusay na taga-baril siya pagkatapos ng maraming taon ng pangangaso, ngunit nang makita niya ang ilang mga leon na unang pumupunta sa biktima upang pakainin ang kanilang mga anak, nagpasya siyang hayaan silang makuha ito. Lagi siyang binabalaan ng bantay ni Roberts kung kailan malapit ng lumubog ang araw para makabalik siya sa kanyang bahay, na siyang bahay na sinabi niya bago pa man ang pagsiklab. Habang papasok, naghahagis siya ng bleach sa harapang hagdan para hindi masundan ng mga dark seeker ang kanyang amoy. Para manatiling matino, sinusubukan ni Robert na gawin ang mga normal na bagay sa bahay. Nakakuha na siya ng maraming pagkain mula sa buong lungsod at naghahanda ng mga regular na hapunan araw-araw, na kinakain niya habang nanunood ng mga lumang balita para kunwari ay may TV pa rin siya. Gustong-gusto rin ni Robert na magpatugtog ng musika habang gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagpapaligo kay Sam. Pagsapit ng gabi, hinaharangan ni Robert ang bawat pinto at bintana sa bahay. Pagkatapos ay nagtatago siya sa bathtub kasama si Sam at ilang baril. Di nagtagal, maririnig ang mga ungol ng dark seeker sa mga kalye, na nagpapaalala sa kanya ng mga alaala. Sa araw ng pagsiklab, ang isla ay isinasara dahil sa pagiging ground zero. Nagpanik ang mga tao at sinubukan pa ring tumakas, kaya nagkagulo ang mga kalye. Sinundo ni Robert ang kanyang asawang si Zoe, ang kanyang anak na si Marley, at ang tuta na si Sam upang ilabas sila sa isla. Umaasa silang makakapag-stay sila sa lugar ng Anons. Nagkaroon ng pagtatalo si Zoe nang mapagtanto nilang hindi sasama si Robert, dahil mananatili ito upang maghanap ng lunas. Naantala sila ng isang taong may impeksyon na bumagsak sa bintana, kaya kinailangan ni Robert na magmaneho palayo ng mabilis. Sa kasalukuyan, tinapos ni Robert ang kanyang mga ehersisyo sa umaga bago pumunta sa kanyang basement lab upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Hindi pinapayagan si Sam na bumaba doon dahil maaaring mahawa ito. Ngunit immune na si Robert. Mayroon siyang 12 ng mga daga at hawla na nahawa na naturukan ng iba't ibang serum na kanyang ginawa. Kalahati sa kanila ay nag-mutate, habang ang kalahati ay patay na. Iyon ang karaniwang resulta, ngunit ngayon ay nagulat si Robert na makahanap ng isang daga na talagang gumagaling. Para maipagpatuloy ang paggawa ng serum na yun, kakailanganin niya ng isang pagsubok sa tao. Kalaunan ay pumunta sina Robert at Sam sa video store, kung saan nag-set up si Robert ng ilang mannequin upang mapanatili ang ilusyon ng normal na buhay. Nakikipag-usap siya sa kanila habang pumipili ng susunod niyang pelikula. Laging sinisigurado na maibabalik ang huling tape na kinuha niya na parang gumagana pa ang tindahan, pagkatapos mamites ng mga gulay mula sa kanyang hardin sa parke. Tiningnan ni Robert ang kanyang mapa kung saan minamarkahan niya ang mga bahay na kanyang hinanap at pinili ang susunod. Hinanap niya ang lahat ng mga cabinet para sa pagkain at inumin. Ngunit wala nang gaanong natitira simula nang dalhin ng mga tao ang kanilang mga supply noong umalis sila. Hindi naman bihira para sa kanya na makahanap din ng mga bangkay. Ngunit ngayon ay lalo siyang nalungkot nang matuklasan niya ang isang hindi nagamit na nursery. Sumunod ay huminto siya sa gasolinahan at pinuno ang tangke para makapagmaneho siya sa paligid ng lungsod. Nagpatugtog ng isang mensahe na nag-aanyaya sa sinumang nakaligtas na salubungin siya sa daungan ng South Street, nangangako ng pagkain at tirahan. Habang naghihintay siya, naglaro siya ng golf sa ibabaw ng isang eroplano. Biglang may narinig si Sam na USA, kaya agad itong hinabol ni Robert. Pinapanatili niya ang kanyang distansya habang tumatakbo siya sa ibabaw ng mga kotse, ngunit masyadong lumapit si Sam sa takot ng USA, kaya nagtago ito sa loob ng isang gusali. Sinigawan ni Robert si Sam na huminto ngunit sinundan pa rin ito ng babae. Walang ibang nagawa si Robert kundi pumasok din sa loob.
Dahil nagtatago ang mga Darkseeker sa madilim na lugar, maingat siyang kumilos para hindi marinig at lumingon lamang gamit ang isang maliit na ilaw. Nagulat si Robert sa ilang tili ng mga Darkseeker na nagmumula sa ibang silid. Ngunit tumanggi siyang umalis nang wala ang kanyang aso at huminga ng malalim bago ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Sa kalaunan ay nakakita siya ng bakas ng dugo at sinundan ito sa itaas, kung saan napansin niya ang isang ilong sa likod ng isang pader. Sa isang segundo ay inakala niyang nawala niya ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit sa mas malapitang pagtingin ay natuklasan na ito ay ang USA. Sa susunod na silid ay nakakita siya ng isang grupo ng mga Darkseeker sa isang sulok. Mabuti na lang at mabilis siyang kumilos para matakpan ang ilaw at hindi siya napansin ng mga ito. Maingat na lumipat si Robert sa ibang silid at sa wakas ay natagpuan si Sam, na nagtatago sa ilalim ng isang mesa at tumangging lumabas nang tawagin siya ni Robert. Sa sandaling yun ay nakarinig siya ng ingay at binuksan ang flashlight upang matuklasan ang isang Darkseeker na kumakain ng isang hayop. Tumalon ang nilalang para umatake, kaya mabilis itong binaril ni Robert bago tumakbo kasama si Sam. Narinig ng mga Darkseeker ang ingay at hinabol sila, kaya pinilit ni Robert si Sam na dumaan sa ibang landas para sa kanyang kaligtasan. Nang magawa siyang saluhin ng nilalang, tumalon si Robert sa bintana. Mahirap ang pagbagsak ngunit bumagsak si Robert sa ibabaw ng isang Darkseeker kaya nakaligtas siya. Mabilis na napatay ng sikat ng araw ang lahat ng mga halimaw habang muling nakasama ni Robert si Sam. Ilang sandali pa, naglagay si Robert ng bitag na may canvas sa harap ng gusali at isang truck sa gilid ng tulay. Matapos sabihin kay Sam na huwag siyang sundan, nagpatulo siya ng sarili niyang dugo sa canvas. Dahil naakit sa amoy, lumabas ang isang Darkseeker, kaya nahulog ang truck at isinara ang canvas sa paligid ng halimaw upang hulihin ito. Mabilis na lumabas ang Darkseeker Alpha sa gusali upang galit na umungol kay Robert, na medyo nagpainit sa kanya dahil sa araw. Sa laboratorio, itinali ni Robert ang Darkseeker sa isang mesa at napansin ang tato nitong paru-paro. Gumamit din siya ng UV lamp upang kumpirmahin na nahawaan ito bago siya tinurukan ng serum. Walang nangyari sa loob ng ilang segundo, ngunit pagkatapos ay nagsimulang mataranta ang Darkseeker. Sumigaw at nanginginig hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Nabawasan ang vital index niya hanggang sa bigyan siya ni Robert ng panibagong iniksyon para muling buhayin siya. Dahil sa pagkadismaya sa kawalan ng progreso, inalag niya ang kanyang mesa bago ikinulong ang Darkseeker. Pagkatapos, gumawa si Robert ng kanyang pang-araw-araw na video log at nagkomento tungkol sa Alpha na naglantad sa kanyang sarili sa sikat ng araw. Napagpasyahan niya na ang alinman sa pagbaba ng paggana ng utak o kakulangan ng pagkain ang nagiging sanhi ng pagbabaliwala ng mga Darkseeker sa kanilang mga pangunahing likas na kakayahan sa kaligtasan at nakumpleto na ang social devolution. Ipinaalala nito kay Robert muli ang araw ng pagsiklab, dahil lahat ay kumikilos ng ligaw. Sarado ang mga kalsada at napilitan ang kanyang pamilya na magpatuloy sa paglalakad. Sa checkpoint ng daungan, humingi ng tulong ang mga tao habang sinusuri ng mga sundalo ang bawat tao. Pinapayagan lamang ang mga idineklarang malinis na makapasa. Nakapasa si Marley sa pagsusulit ngunit hindi pumasa si Zoe, kaya sinubukan siyang hilahin ng mga sundalo palayo. Nagpasya si Robert na subukan siyang muli ng mga lalaki sa pagkakataong ito na nakapasa siya. Dahil sila ay isang pamilya ng hukbo, nagkaroon sila ng eksklusibong access sa isang helicopter. Isang babae sa karamihan ang patuloy na nagmamakaawa sa isang tao na dalhin ang kanyang sanggol sa ligtas na lugar. Kaya kinailangan ni Robert na ilayo ang tingin ni Marley. Pagdating ng helikopter, nagpaalam si Robert sa kanyang pamilya dahil gusto pa rin niyang manatili para magtrabaho. Pagkatapos ng isang panalangin, nagpasya si Marley na ibigay sa kanya si Sam upang maprotektahan siya nito. Gumawa rin ang batang babae ng paru-paro gamit ang kanyang mga kamay bilang kanyang huling kilos bago lumipad ang helikopter. Sa kasalukuyan, napansin ni Robert na kaarawan niya ngunit hindi nito napigilan ang kanyang gawin ang karaniwang gawain. Habang nagmamaneho sa lungsod, nakakita siya ng isang mannequin malapit sa tulay ngunit hindi niya ito inilagay doon. Natarante si Robert at tinanong ang mannequin kung paano siya napunta rito. Nabaliw, binaril niya ang mannequin. Napagtanto na maaaring ito ay isang bitag, bigla siyang binaril sa paligid niya ngunit walang nangyari. Nalilito, sinubukan niyang tingnan ang mannequin, na nagpagana ng isang bitag na ginagaya ang sa kanya.
Nahulog ang isang kotse mula sa tulay at nagpagana ng isang lubid na nag-iwan kay Robert na nakalawit ng patiwari. Ang biglaang paghila ay tumama sa kanyang ulo, na nag-iwan sa kanya na dumudugo sa isang puddle habang siya ay nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, ginaisang si Robert ng alarma ng relo. Napansin niya na hindi umalis si Sam at papalubog na ang araw, kaya kailangan niyang magmadali. Gumamit siya ng kutsilyo para putulin ang lubid at nasugatan ang kanyang binti nang bumagsak siya ng magaspang. Ngayon, kinailangan niyang hilahin ang kanyang katawan sa sahig para subukang maabot ang kotse. Habang dumidilim, lumitaw ang Alpha sa gusali at pinalabas ang 3 asong may impeksyon. Mabuti na lang at mayroon pa ring linya ng araw na pumipigil sa kanila. Sinubukan ni Robert na baliwalain ang sakit para makatayo ngunit biglang nawala ang araw sa pag-atake ng halimaw. Nakarating siya sa kotse ng sakto para kunin ang kanyang baril at binaril ang isa sa mga aso, ngunit nagawa pa rin ng isa na harapin si Sam at kagatin ito. Nakuha ng ikatlong aso si Robert at muntik na rin siyang kagatin. Ngunit kaya pa rin ni Sam na lumaban at itinulak ang halimaw. Pagkatapos ay binaril ito ni Robert hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay natamba si Sam sa sakit. Agad siyang binuhat ni Robert at dinala sa laboratorio, kung saan ibinigay niya ang serum. Habang naghihintay sila, niyakap niya ito sa kanyang kondongan at kinantahan para sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay nakita niyang nagmumutate na ito. Nang suntukin siya ni Sam, wala siyang ibang nagawa kundi ang away ng pagpatay sa kanya, na naging dahilan ng kanyang pagkadurog ng puso. Kalaunan sa parke, inilibing ni Robert si Sam at patuloy na umiinom ng gamot upang maiwasan ang pagbagsak ng nerbiyos. Pagbalik niya sa kotse, nasaktan siya nang makitang wala ng laman ang kabilang binhi. Kalaunan ay huminto siya sa video store at kinausap ang mga mannequin. Ngunit ang kawalan ng sagot ay tuluyang nagparamdam ng kalungkutan. Nalunod sa galit at dalamhati, nagmaneho si Robert papunta sa tulay at nagsimulang sagasaan ang mga Darkseeker para sa paghihiganti. Nagawa niyang patayin ang ilan sa kanila, ngunit patuloy na dumarami ang mga dumarating at nabangga ang kotse, hanggang sa maipit ito sa gilid ng tulay. Habang sinisimulan ng Alpha na basagin ang bintana at iba pang mga halimaw ang nagtipon sa ibabaw ng sasakyan, nagawa ni Robert na umalis sa gilid ngunit bumangga lamang sa isang poste ng ilaw. Inakyat ng mga Darkseeker ang poste na ito upang ibagsak ito sa kotse, na sumire sa bubong. Sinubukan ni Robert na umalis ngunit patuloy na hinahampas at itinutulak ng mga halimaw ang sasakyan ayon sa utos ng Alpha. Kalaunan ay nabaliktad ang kotse at nakulong si Robert. Gumapang ang Alpha papasok sa bintana at naghahandang pumatay. Ngunit sa sandaling yun, isang maliwanag na UV light ang naging dahilan upang tumakbo ang lahat ng mga naghahanap ng dilim. Napansin ni Robert na may papalapit bago siya nawala ng malay. Minsan ay nagkakamalay siya ng ilang segundo at nalaman niyang nasa kotse siya kasama ang isang babaeng nagtatanong ng kanyang address, kaya ibinigay niya ito sa babae bago muling nawala ng malay. Sa pagkakataong ito, napanaginipan ni Robert na aalis ang kanyang pamilya sakay ng helicopter. Sa sandaling yun, binomba ng gobyerno ang tulay upang isara ang isla, na lalong nagpanik sa mga tao. Sumakay sila sa kabilang helicopter dahil sa desperasyon at nawalan ito ng kontrol, kaya bumangga ito sa helicopter kasama ang pamilya ni Robert. Sa kasalukuyan, nagising si Robert sa kanyang sopa sa bahay at napansin na ang kanyang pinsala sa binti ay tinahi. Nang makarinig siya ng ingay, kumuha siya ng baril at pumasok sa kusina, at sa isang segundo ay inakala niyang nakikita niya ang kanyang pamilya. Gayunpaman, si Anna at ang kanyang anak na si Ethan ang nagligtas. Sa kanya kagabi, itinabi ni Robert ang baril at kinumbinsi siya ni Anna na umupo kasama nila para sa almusal. Ibinahagi niya na galing sila sa Maryland at pumunta sa daungan nang marinig nila ang mensahe niya sa radyo. Ngayon ay naglalakbay sila patungong Vermont dahil mayroong kolonya ng isang nakaligtas sa mga bundok na nagawa upang maiwasan ang virus. Hindi ito pinaniwalaan ni Robert at galit na itinapon ang plato, habang inuulit na patay na ang lahat. Nang mapagtanto niyang nawawala na siya, pumunta si Robert sa banyo upang kumalma. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala at nakita ang dalawa na nanunood kay Shrek. Sinimulan ni Robert na banggitin ang dialogo ng ogre upang ipaliwanag na hindi siya sanay na makasama ang mga tao. Pagkatapos, nagpasalamat si Robert kay Anna para sa kanyang tulong. Nagtaka siya kung paano siya nakaligtas. Ipinaliwanag ni Anna na siya ay nasa isang barkong pang-evacuation ng Red Cross malapit sa Sao Paulo at nang magwakas ang Navy, nagsimula silang dumaong upang maghanap ng mga supply. Sa kasamaang palad,
May nagnakaw ng kanyang barko at habang 5 sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay immune, sila ay napatay ng mga Darkseeker. Dahil gabi na, aalis na siya kasama si Ethan bukas. Ngunit ayaw pa ring sumama ni Robert sa kanya dahil gusto pa rin niyang magpatuloy sa paghahanap ng lunas. Kinahapunan, sinuri ni Robert ang bitag na nakahuli sa kanya noong huli at ayaw maniwala na ang mga Darkseeker ang may gawa nito dahil iniisip pa rin niya na wala silang mas mataas na kakayahan sa utak. Pinag-usapan nila ang bagay na ito malapit sa isang fountain kung saan lumalangoy si Ethan at napagpasyahan ni Anna na ang mga Darkseeker ay nag-i-evolve. Nang magreklamo si Ethan tungkol sa malamig na tubig, nagkaroon ng ideya si Robert. Sa laboratorio, pinatahimik ni Robert ang Darkseeker at inilagay sa yelo, umaasang ang pagbabago ng temperatura ng katawan nito ay makakatulong sa paggana ng serum. Napansin ni Anna ang maraming larawan sa dingding na nagpapakita na si Robert ay nakasubok na ng kanyang mga serum sa maraming Darkseeker dati ngunit lahat sila ay namatay. Kalaunan ay natagpuan nila si Ethan na natutulog sa sopa kaya dinala nila siya sa kama ni Marley. Nakita ni Anna ang mga larawan ng pamilya ni Robert kaya ibinahagi niya na ang pangalan ni Marley ay hango sa sikat na mang-aawit. Dahil hindi pa siya naririnig ni Anna noon, nagpatugtog si Robert ng ilan sa kanyang mga musika at ipinaliwanag na si Bob Marley ang kanyang inspirasyon dahil kumanta pa nga siya matapos mag-aral sa sarili niyang bahay. Nang dumilim na, sinimulang isara ni Robert ang lahat ng mga bintana. Hiniling muli ni Anna sa kanya na sumama sa kanila sa kolonya kaya nagtaka si Robert kung paano niya masisiguro na totoo ito. Nang sabihin ni Anna na sinabi sa kanya ng Diyos dahil may plano siya, sumigaw si Robert at pinaalalahanan siya na ipinapaalala sa kanya na bilyon-bilyong tao ang patay at marami sa mga iyon ang kumakain sa mga bangkay. Iniisip niya na pinapatunayan nito na walang Diyos. Ang kanyang pagrereklamo ay naputol ng ilang kakaibang ingay sa labas. Nang tumingin si Robert sa labas, natuklasan niya na sinusundan sila ng mga Darkseeker at ngayon ay nakapalibot na sa bahay. Habang nagmamadaling umakyat si Anna para tingnan si Ethan, binuksan ni Robert ang mga ilaw na inilagay niya sa labas. Ngunit mabilis na nagtulungan ang mga Darkseeker para basagin silang lahat at nagsimulang tumakbo muli patungo sa bahay. Walang pagpipilian si Robert kundi paganahin ang mga bombang ibinaon niya sa labas, na pumatay sa mga tao sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog. Habang kumakalat ang apoy sa mga kalye, hinanap ni Robert si Anna ngunit nalundagan siya ng Alpha. Kinagat at inihagis si Robert sa silid, na masakit na nataman ang kanyang katawan sa dingding sa rehas. Dahil dito, isa pang Darkseeker ang sumugod paakyat. Inihagis ng Alpha si Robert sa mesa at sa mga bookshelf bago siya inihulog para umungol. Dahil dito, nakakuha si Robert ng screwdriver, na ginamit niya para saksakin ang binti ng Alpha. Tumugon ang nilalang sa pamamagitan ng paghahagis sa kanya pababa ng hagdan, kaya ngayon ay maaari nang abutin ni Robert ang isang payong na basket para kumuha ng baril at magpaputok. Iniwasan ng Alpha ang bawat putok at tumakbo patungo sa ibang silid. Napansin ang isang gas canister sa silid na yon, pinaputukan ito ni Robert para sumabog. Ngunit nakatakas ang Alpha sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan. Hinabol siya ni Robert habang nagpapaputok ng random, na sumire sa maraming bahagi ng bahay. Huli na niyang napagtanto na nakatakas na ang Alpha sa bintana. Matapos may hulog ang walang laman na baril, hinanap ni Robert ang kanyang mga kaibigan at natagpuan silang nagtatago sa ilalim ng ilang muebles dahil may Darkseeker sa silid na iyon na sumisira sa kisame. Gusto ni Robert na palihim na pumasok para kumuha ng baril ngunit sa sandaling iyon ay narinig ng Darkseeker si Marley at tumalon upang umatake. Ngayon ay kinailangan ni Robert na tumakbo at inabot niya ang baril sa tamang oras para barilin ang nilalang. Pagkatapos ay tinulungan ni Robert sina Anna at Ethan na lumabas, ngunit ang kanilang pag-alis ay naantala ng isang kakaibang ingay. Tumingin si Robert sa labas at natuklasan na ang Alpha ay bumalik kasama ang isa pang kawan. Dinala niya ang kanyang mga kaibigan sa lab sa basement habang ang mga nilalang ay nagsimulang umakyat sa gusali. Kalaunan ay napakarami nila sa bubong kaya't nabasag ito at nahulog sila. Kaya ngayon ay tumatakbo sila sa loob ng bahay. Sa lab, natuklasan ng grupo na ang Darkseeker ay nakakagulat na gumagaling, kaya sa wakas ay nakuha na nila ang lunas na kailangan nila. Bago pa makapagdesisyon si Robert kung paano magpapatuloy, ang kawan ay sumugod sa lab at nagsimulang kumatok sa pinto habang sinusubukan ni Robert na ipaliwanag na maaari niya silang iligtas ngayon, ngunit walang nangyari. Nang dumating ang Alpha, ang kanyang kamanghamanghang lakas ay nagbigay daan sa kanya na madaling basagin ang pinto.
Pinutok niya ito ng ilang beses bago gumuhit ng paru-paro sa salamin. Sa pag-iisip kay Marley at sa tattoo sa babaeng nahawaan, sa wakas ay tinanggap ni Robert na ang mga Darkseeker ay may damdamin din at ibinaba ang kanyang baril. Pagkatapos ay tinanggal niya ang saksakan ng serum at sinabihan si Anna na buksan ang pinto habang pinapanood niya ang mabilis na pagbabalik ng impeksyon sa katawan ng babae. Inilabas niya ang stretcher at lahat ng Darkseeker ay umungol sa kanya habang binibigyan niya ng iniksyon ng nilalang para gisingin ito. Siya at ang Alpha ay malinaw na masaya na nagkita at nagbahagi ng isang matamis na sandali bago ito binuhat. Humingi ng paumanhin si Robert ngunit umungol lamang ang Alpha sa kanya bago siya umalis kasama ang Cowan. Kinabukasan, umalis si Robert kasama sina Anna at Ethan. Sa kanilang pagpunta sa Vermont, nagpatugtog sila ng isang bagong mensahe na binigkas ni Anna, na nagsasabi sa iba pang mga nakaligtas na pumunta sa kolonya sa mga bundok.